Hello, magandang gabi mga kaibigan, mga ka-farmers, mga kasama sa industriya ng pagbababuyan. Muli po tayo ay nandito sa ating babuyan dito sa 128 Building Bang upang ating saksihan ang pag-anak. At ngayon nga ito ay tapos ng umanak at ganito sila kadami mga ka-farmers. Sana all. Sulit ang aming pagbabantay at pagtsatsaga ngayong gabi sapagkat bago nag-umaga ay umanak din ang aming isang inahin na binabantayan. Oh my God! So dito nga kami nagpahinga at dito rin kami pansamantalang natulog at sanga ngayon ay meron ng 10 biik ang aming inahin na umaanak. At sana ay meron pa rin ilabas. At ang aking may bahay yan, siya po yung dumudukot at tinitingnan kung meron pang laman sa loob. Mga kasama sa pagbababoy, kailangan po tayo ay maging masakripisyo. Kailangan po tayo ay maging matyaga. Sapagkat kung hindi natin gagawin ang ganitong pamamaraan, ay tayo ay magkakaroon ng mortality. Yung ating mga biik, katulad po niyan, dinukot niya, meron siyang nakuhang isa. So, mga farmers, sa ganitong uri ng hanap buhay, kailangan po tayo ay lagi ng 24/7 ang ating duty, lalo na kung tayo ay mayroong naka-schedule na anak na inahin. Ito po ay pwede nyong gawin o pwedeng gawin ng sinuman upang sa kaligtasan ng ating inahin at sa kaligtasan ng ating mga biik upang maiwasan ang pagkamatay. Sapagkat sa ganitong uri ng pagpanganganak o sa ganitong panahon ng panganganak ay dapat po ay atin silang binabantayan. Sana all. Kaya yan po mga ka-farmers, yan po tayo ay meron ng 11 na ang buhay na ating biik. At sulit naman yung ating pagtsatsaga. Kung hindi natin gagawin ito mga ka-farmers, ay sayang po yung panahon ng ating pag-aalaga. Siya po ay halos ay 114 days na ating aalagaan ang isang inahin mula pabulugan. At ito'y ating ikinokondisyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng nutrition o pagbibigay ng mga pagkain para sa inahin. Kung babaliwalain po natin yung ganitong oras na sa panahon ng kanyang pag-anak ay hindi natin matututukan, sayang po yung ating mahabang panahon na iniukol. Kaya sa pamamagitan po ng ating pagtulong sa inahin ay ito ay maganda mga ka-farmers. Hindi po natin nararamdaman ngayong panahong ito o yung ating puyat, yung ating pagod, at sapagkat nakita natin yung resulta ng ating pagtsatsaga. Yung resulta na nakita natin yung mga magagandang biik. At bago natin narating ito na ganitong panahon ng kapanganakan o pag-anak ng isang inahin, ay talaga naman pong sakripisyo. So mga ka-farmers, ganito po yung buhay ng magbababoy. Kung ikaw ay nasa ganitong hanap buhay, ay ito rin po yung mararanasan.
ito rin po yung ating pwedeng gawin upang sa ganon ay matulungan din natin ang ating inahin sa panahon ng kanyang pag-anak. Kaya naman, iintay natin to hanggang sa ito ay makatapos. At mga ka-farmers, ito nga pala ay pagkatapos nito, ito ay ating tatanggalan ng ngipin at tuturukan natin ang inahin ng antibiotics at ng multivitamins upang maibalik muli ang kanyang lakas sa pagkaroon nitong inahin na nanganganak o pagkatapos umanak ay medyo may panghihina ang katawan. Yan, medyo may panghihina ang katawan dahil po sa marami ang nawala sa kanya. Nawala po yung kanyang ibang tubig sa katawan na lumalabas sa puwerta. Nawawala din po yung ibang mga dugo na lumalabas din sa kanyang puwerta, na yun po ang nagdudulot ng panghihina sa kanyang katawan. So malaki po yung nababawa sa kanya na kahinaan, lalong-lalo na sa ganitong panahon ng panganganak ng ating inahin. So muli pong nakakuha ang ating may bahay ng isa. So ngayon ay ilan na yung ating biik? 12 na po yung buhay. Yan, 12 na ang buhay na biik na ating nakuha, o 12 biik na yung anak sa kasalukuyan. So hindi pa natin alam kung tapos na o kung kaya ito ay patuloy nating babantayan upang sa kanyang pagtatapos ng panganganak ay maging ligtas ang inahin at maging ligtas ang mga biik, at makita natin na ang mga biik ay maisaayos, maturuan ng pagdede, at yung iba naman ay yan, marunong ng dumide. So habang tayo ay nagpapanak, ito ginagayakan din natin ang mga tabing, ang mga paligid ng ating Bartolina o ng ating paanakan upang hindi agad sila makatanggap ng lamig. Kaya atin din itong nilagyan ng ilaw na siyang magbibigay ng init sa ating mga biik, lalo na't ng ganitong panahon ng kanyang paglabas ay malamig ang gabi. Kaya yan mga ka-farmers, muli ay maraming salamat sa ating inahin. Maraming salamat na pinagkalooban tayo ng mga ganitong malulusog na biik, at panatilihin natin mga ka-farmers na kung tayo ay magkakaroon ng ganitong uri ng hanap buhay, kailangan po tayo ay laging nakatutok. Kailangan po tayo ay lagi ng inaalagaan ng mabuti ang ating mga inahin, lalong-lalo na sa ganitong panahon ng panganganak. So ito ay aking ibinahagi, ang ganitong paraan ng panganganak upang doon sa sino man na nagnanais na magkaroon o mag-aral pa o ng pag-aalaga ng inahin. So malaking tulong po itong aking video na ito sa lahat ng mga gusto at interesado pang mag-alaga ng ganitong uri ng hanap buhay sa pagbababuyan. Hindi po maalwan ito, sapagkat sa panahon ng ganitong sitwasyon, kailangan ang may-ari ay nakatutok. Kailangan
ang ating ganitong uri ng hanap buhay ay may halong pagmamahal sa ating aalagaan at may halong pagtsatsaga sapagkat ito ay mahabang panahon nating pinakakain at mahabang panahon natin itong babantayan upang sa panahon ng pag-anak niya sa loob ng 114 days ay mairaos at makaraos ang inahin ng maayos na panganganak. Kaya mga ka-farmers, muli ay maraming salamat. Muli ay maraming salamat at happy farming, happy breeding sa lahat ng mga nagbababoy at magbababoy.